Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-update or nakapag-upload sa ating YouTube channel dahil nga mga ka-DIY dito sa mga service natin sa labas. So hindi talaga namin minsan kinukunan yung mga bidyong ganito. Kasi mga ka-DIY ay more on table lang tayo nagre-repair. Ay yung mga tutorial natin ay na mga simple lang. Ito mga ka-DIY, nag-service kami sa hotel. At meron kaming i-check dito. Mamaya malalaman yung mga ka-DIY kung ano yung mga gagawin namin at mga ginawa namin ngayong week, kaya hindi kami nakapag-upload ng video. So yun mga ka-DIY, kahit konti ay isi-share namin sa inyo kung ano yung mga ginawa namin ngayong week. Yung mga ganitong klase ng repair mga ka-DIY ay ngayon lang namin bibidyohan. Okay mga ka-DIY, tara pasok tayo doon sa ating destinasyon. Ayan mga ka-DIY, bumungad na kagad sa akin yung 4-door inverter type na refrigerator. Ang brand nito mga ka-DIY ay Sharp. Bali, dalawang technician na yung tumingin nito at hindi nila mapagana. Sabi ng mga technician mga ka-DIY ay nagpa-power on, power off din yung kanyang compressor. At yung findings down nila nito mga ka-DIY ay yung kanyang board, yung pinaka-motherboard nito. Okay mga ka-DIY, ganito lang yan kung bakit nagpa-power on, power off yung ating refrigerator. Ay dahil yan mga ka-DIY dun sa parts na ikakabit natin. Bale, 7 months pa lang yan mga ka-DIY, bagong-bago pa talaga at napakakinis pa ng itsura niya. Ito bandang itaas, yan o, parang hindi nagamit pero 7 months na siya mga ka-DIY. Yung ilalim naman, ito naman yung ilalim mga ka-DIY, yan. Kakalasin natin yan ng bandang ilalim, papakita ko sa inyo mamaya. Dito sa part mga ka-DIY ng bandang itaas, ay hindi na tayo magkakalas dyan dahil ang evaporator nyan ay dun sa ilalim. Ayan, kinalas ko na mga ka-DIY, ayan o. Yan, dyan sa loob niya yung pan. Yung parts na pinalit namin mga ka-DIY, ayun o, yung bagong-bago yan, pan. Yan ang sira niyan mga ka-DIY. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit yan ang naging sira niya. Ayan mga ka-DIY. Ito yung parts mga ka-DIY kung bakit nagpa-power on, power off yung ating compressor. Ay dahil dito sa kanyang pan. Sira yung kanyang pan. Ayan mga ka-DIY. Bale, ito ay 12 volts na pan. Ito yung kanyang specs. Yan, 12 volts na pan. Ayan. Bale, yung dalawang wire nito mga ka-DIY, itong itim at saka itong pula, ito yung supply ng 12 volts o pumapasok dito yung 12 volts na nanggagaling do sa ating mainboard. Ito naman mga ka-DIY, yung violet, ito naman yung wire papunta doon sa ating signal. Kapag sira ito mga ka-DIY, madidetect talaga ng motherboard na nanggagaling dito sa ating signal na sira ito. Kaya nagkakaroon ng protect at nagkakaroon ng power on, power off. Nagkakaroon yun mga ka-DIY ng power on, power off dahil may kunti pa kasi itong resistance. Kaya kung hindi ito gumana at may kunting resistance ito, magbibigay ito ng feedback sa board. Magbibigay siya doon ng error. Kaya nagpa-power on, nagsi-shutdown yung ating compressor, nag-on yung ating compressor, mag-off na ang ating compressor, mag-on na naman. Kaya yun nangyari mga ka-DIY, kaya mas madali siyang i-diagnose dahil doon sa kanyang error. Ayan mga ka-DIY, nilagyan ko na siya ng screw at kinabit ko na dito. Ayan, ito na yung kanyang terminal. Ikakabit na lang natin yung terminal yan mga ka-DIY doon sa kanyang loob. Ayan, yung tinanggal ko na terminal. Ayan dyan o, sa loob. Ayan, kasama ko nga pala mga ka-DIY si Arios Tutorial Repair. Pakidala yung kanyang channel mga ka-DIY. Ayan o, ayan, kasama ko yan sa pagre-repair. Ayan, balay dalawang hati kasi ang cover na ito. Hinati ko sa gitna kasi na dyan ipapasok yung pan. Install na natin. Yan o mga ka-DIY, yung kanyang condenser. Ayan dyan sa harapan. Pahirapan yan mga ka-DIY ang pagkalas. Ayan, so ikakabit ko na yan mga ka-DIY. Pakidalaw na lang mga ka-DIY yung channel ng ating kaibigan na si Arios Tutorial Repair. Kasi magkasama kami niyan mga ka-DIY palagi. Palagi kapag may service kaming maramihan. Ayan, sinasama ko siya mga ka-DIY kasi malupit din na technician yan. At hindi rin basta-basta mga ka-DIY. Pakidalaw yung kanyang channel, Arios Tutorial Repair. Sa part na yan mga ka-DIY kasi ina-assemble ko na yan, pinapasok ko na yung socket dun sa loob. Tapos mamaya-maya lang mga ka-DIY ay ititesting namin yan. Magtitest na tayo mamaya. Doon nga pala mga ka-DIY sa mga viewers natin, sa mga nagtatanong kung taga saan po kami. Nandito po kami mga ka-DIY sa Boracay Island po, sa tambisaan ng aming pwesto. Ayan mga ka-DIY, bali pwede kayong mag-iwan dyan ng message sa comment section para ma-message namin kayo or matawagan namin kayo. Pwede rin kayo mag-iwan mga ka-DIY ng number para kung nandito lang kayo sa aming lugar, pwede namin kayong mapuntahan. Tumatanggap kami mga ka-DIY ng kahit anong klase ng repair, mapa-electronic man mga ka-DIY or mapa-mechanical type na mga repair. Basta't kaya namin mga ka-DIY, ginagawa namin ng paraan para mabuo o para maayos namin yung inyong mga appliances sa bahay, sa resort o sa hotel.
pumupunta kami mga kadeway. Ayan, nagsiservice kami. Ayan, yung gitna niyan mga kadeway, yung pinaka-condenser namin. Yan o. Yan, pinapasok ko na yung pinakalock niyan kasi pahirapan yan mga kadeway yung pag tanggal niyan. Kaya nahirapan din yung mga technician kung paano daw nila umpisahan yung pagkalas niyan. Kasi ang technique niyan mga kadeway, nandyan na sa harapan pagbukas mo. Ayan, nandyan lang talaga yung pinakalock niyan. Medyo hindi siya makita dahil nga kapag hindi mo kabisado yung mga ganitong klase ng repair, yung mga inverter, mahihirapan ka talaga nito mga kadeway na buksan. Ayan, sa may mga experience, so easy na lang ito sa kanila. Pero sa mga walang experience pa, mahihirapan silang buksan nito. Kasi nga yung kanyang lock nito ay hindi talaga makita. Ayan, pinapasok ko lang yung sa gitna. At mamaya maya lang, pwede na namin itong i-test o pwede na namin itong subukan. Ang purpose nga pala mga kadeway kung bakit nilagay yung condenser dyan sa harapan, ang purpose niya ay para hindi mag-moist yung pinto. Yan ang pinaka-heater niyan mga kadeway. Yung pinaka-heater niya ay yung pinaka-condenser niya. Yan ang nagbibigay ng init doon sa pinto para hindi mag-moist. Ayan, testing muna namin na nakabukas na ganon. Ayan, testing muna namin. Yan, malamig na. Installan na natin ito. Ayan mga kadeway, bali 0.75 amperes, working na, hindi na namamatay yung kanyang kompresor. Ayan, pagkalipas ng 30 minutes, ito na, malamig na siya. Ayan, so malamig na yan mga kadeway, so hindi lang makita. Ayan, bali pina-wear off ko muna, tapos yun, install na natin yung pinakapinto nya. Ayan, kung nakikita nyo, yan yung clip sa harapan na hindi talaga mapansin-pansin. Ayan, so yan mga ka-DIY, bali medyo matigas-tigas yan. Ano? Yan. Sa part na yan mga ka-DIY ay tuturo ko sa inyo kung saan kami nagkalas. Yan o. Bakal yan o pure metal yan sa gitna na yan mga ka-DIY kasi nag-absorb niya ng heat papunta dun sa kanyang pinto para matunaw na yung pinaka-moist. Ayan mga ka-DIY. So okay na yan mga ka-DIY at working na yan, naka-plug na. Yung kanyang motherboard mga ka-DIY doon sa likod, yan. Chinek ko na yung kanyang IPM yan, medyo yung papunta doon sa kanyang compressor ay medyo fluctuating nga mga ka-DIY, kaya nagduda na ako na sa pan lang ang sira niyan kapag gumagana naman at saka namamatay yan. Sabi ni boss ay okay na daw. Yan. Sunod naman mga ka-DIY, itong electronic na dishwashing machine. Ayan. So yan, pinull out namin yung board niyan mga ka-DIY. Meron yang circuit board doon sa baba. Electronic type din yan na dishwashing machine. Bale pinull out namin yung board niyan. Nandito pa rin kami mga ka-DIY sa hotel. Kung napapansin nyo, yung nirepair natin kanina na sharp, yun o, kukunan ko ng video. Yun, sa bandang unahan, dyan yung sharp yung kanina. At meron pa yan mga ka-DIY, nandun pa sa ano, kabila, yan o. Yung pinto dyan na electronic, kasi hindi bumubukas ng automatic. Yan, kukunan namin mamaya ng video yan mga ka-DIY, i-repair natin yan. Yung kanyang pinto, yun o, hindi lang makita sa camera yun. Bali electronic yun mga ka-DIY, doon kami sa likod. Titirahin namin doon sa bandang ano, bandang harapan pala mga ka-DIY, doon kami pupunta kasi gagawin pa namin yon. Hindi nag-i-slide dahil walang power yung kanilang automatic na pinto. Yan, automatic na bumubukas yung sliding door. Okay, lipat kami doon sa pinaka ano, harapan. Tara. Ayan, tinanggal na namin yung power supply ng sliding door. Bali yung pinaka main board niyan mga ka-DIY ay naiwan doon sa itaas. Dahil wala siyang power, siyempre mag-focus tayo sa power supply. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, ano, tuklap yung itaas ng 8-pin na PWM IC. Okay na daw yan, sabi ni Arios Tutorial Repair. Ayan o, tatanggalin natin yan. Tapos tatanggalin din natin yung pinaka MOSFET ng primary. Ayan mga ka-DIY ay meron na siyang supply nung kinabitan natin ng 4 wires. Ayan o. 25 volts. Okay na mga ka-DIY. May supply na yung output niya.
Madalas talaga ginagamit yung 4 wires na yan mga ka-DIY kapag sira yung ating primary at wala tayong mahanapan na MOSFET or mga IC na pamalit. Yan. So matibay din yung 4 wires mga ka-DIY at trusted din yan. Ayan mga ka-DIY oh. Ito yung lugar na pinag-repair natin. Yan, napakaganda. Yun yung i-repair natin mga ka-DIY, yung ni-repair pala natin yan oh. Yan, sliding door yan. Ayan mga ka-DIY. So wala mo nang guess ngayon kasi nga nire-repair pa natin. Ayan, bali ayan yung MOSFET tinanggal namin sa primary. Yung tatlong paa na yan yung MOSFET. Yan yung kanyang PWM naman IC. Yan yung 8 pins or 8 ang paa. Okay, so yan yung tinanggal natin at 4 wires lang. Ayun mga ka-DIY, bali dito na tayo ngayon sa kanyang sensor. Ayan, hahawiin ko ng kamay yan para gumana. Bali meron na siyang power mga ka-DIY oh. Ayan oh. Ayun, bumukas na yung sliding door natin at pinalabas ko na muna si Tutorial Repair Arios. Ayan, so ayan, nag-automatic na at working na yung kanyang pinto. Working na at gumagana na rin. Ayan, pagpasok ni Arios Tutorial, so yun, nagbukas na naman yung pinto. Ibig sabihin working na yung kanyang mga sensor. Yun. Ayan mga ka-DIY, okay na. Pagkatapos yan mga ka-DIY, ay magsisit lang kami dyan mamaya sa belt. Meron kaming gagalawin dyan sa belt na yan, oh. Yan, sa motor niya. Okay, pagkatapos nito mga ka-DIY ay didiretso naman kami para sa isang inverter na refrigerator. Samsung daw. Pagkatapos nito, yan oh. Yan, mamaya-maya ay magpaparelax muna kami. Tapos didiretso kami dun sa customer namin na may Samsung daw na refrigerator na mahina maglamig. At nawala na tuluyan yung kanyang lamig. Yun mga ka-DIY, mamaya update ko na lang kayo para check natin yung pinapacheck sa atin ng customer. Okay? Tara! Yan, dumating na kami dito sa aming destinasyon, sa dental clinic, dito sa harapan ng spiral na to na building. Dito sa station 3 pa rin ito, dental clinic. Ayan, so sabi ng ating customer ay meron daw silang Samsung na mahina lumamig. At nawala na tuluyan ng lamig. Ayan, pasok kami dito sa dental. Doon kami titira sa loob. Titingnan natin mga ka-DIY. Tara, pasok tayo dito. Ito na yung double door mga ka-DIY na Samsung. Ayan, so double door yan. Yan, bali sa ibaba yung ano yan mga ka-DIY, yung evaporator. Yung pinaka-chiller niyan, bandang itaas. Bali biglang nawala yung lamig. Ayan, so tara, plug in muna natin mga ka-DIY. Ayan. Ayan, kunan muna natin ang amperahe. Ayan mga ka-DIY, bali sinalangan ko muna ng clamp meter. Titingnan natin. Ayan, so plug in muna natin kung gumagana yung kanyang compressor. Ayan mga ka-DIY, bali plug in ko na at power on tayo. Ayan, so may power tayo. Ayan mga ka-DIY, bali antayin na lang natin. Ayan, ilan yung reading natin? Tingnan natin muna. Bali, yan, 0.3, 0.2, 0.26 mga ka-DIY, 0.26 ampere, 0.27, ibig sabihin unti-unti nagbo-boot up kasi mga ka-DIY yan kasi ay inverter, kaya yung paggana ng motor niya ay paunti-unti lang muna. Mamaya mag-boot up yung kanyang motor, lalakas na yung compressor niya mamaya-maya lang. Ayan mga ka-DIY, bali kinapa ko na yung ilalim. Ayun mga ka-DIY, naramdaman ko na mainit yan, ibig sabihin may preyon yan. Yan, so kapag mainit yung ating high side o yung ating condenser, ibig sabihin merong preyon yan, merong karga. Chinek ko na rin mga ka-DIY yung kanyang tubig dito. Tingnan ko kung may mga langis. Wala namang langis, ibig sabihin walang ano dyan, walang oil or walang butas yung ating condenser dyan sa part ng ano yan, pinakasahuran ng tubig. Yan, so mainit naman itong bandang ilalim, ibig sabihin may preyon yan. So kapag hindi mainit yan at gumagana yung compressor, ibig sabihin lamang malamang may butas o malamang may problema doon sa ating system. Ayan, so ito yung kanyang board mga ka-DIY sa likod. Ayan o. Ayan. Okay mga ka-DIY, chinek ko yung kanyang compressor ay okay naman mga ka-DIY. Yung kanyang voltahe papuntang compressor. Yung pinaka power supply, yung ating IPM. Ito naman yung kanyang motherboard sa bandang itaas. Ayan mga ka-DIY, stable naman. Yung unang dinampot ko mga ka-DIY, yun yung pinalit natin. Yung pangalawa, yung thermodisc. Pangatlo naman mga ka-DIY, yung kanyang fuse. So pinalit ko lang dyan mga ka-DIY yung kanyang, ayan yung kanyang defrost sensor. Yan yung pinalit ko kanina, yung unang dinampot ko. Ayan, habang kinabit ko yan mga ka-DIY, so nagkape muna kami sa labas. Ayan o,
Ayan, nagkape muna kami. Habang inaantay namin na pinapalamig muna namin. Ayan, 30 minutes lang muna na pagpapalamig. Tapos mamaya balikan na lang natin. So bago nga pala natin ikabit yung ating defrost sensor mga ka-DIY, ay kailangan natin i-remove muna itong 4 na screw dahil dyan sa loob, dyan natin ipapasok yung ating sensor. Ayan, so nagbago na kasi ang resistance noon na dati ay 4.3 k ohms, naging mega ohms na lang yung reading natin sa tester. Kaya palitin na lang talaga yon mga ka-DIY. Okay, so ayan na, okay. Makalipas lang 30 minutes mga ka-DIY, pinahawak ko na doon sa may-ari kung malamig na o hindi. Ayan, so sobrang lamig na yan mga ka-DIY, yung chiller niya sa taas. Yung pressure naman natin sa ibaba ay malamig na rin. Ayan, so kinapa-kapa pa ng may-ari, okay na daw, sabi ng may-ari. Ayan, ayos na. At meron kaming repair mga ka-DIY sa labas. Tara, doon naman tayo sa ibang repair mga ka-DIY, tara. Pagkatapos natin doon mga ka-DIY sa rep kanina, nandito naman kami sa kabilang hotel. Bali, nag-check kami dito mga ka-DIY ng isang split type na Panasonic inverter type na aircon mga ka-DIY. Ang problema naman nito, gumagana naman yung fan sa indoor. Yan po, nakikita nyo, yung picture na yan, yan ang indoor. Ang problema niyan, gumagana yung fan, pero yung outdoor niyan mga ka-DIY hindi gumagana. Kaya sabi ng guest sa amin, o sabi ng pinakamay-ari niyan, hindi daw lumalamig. Gumagana lang yung fan, pero yung lamig ay nawawala. So kapag ganun mga ka-DIY ay may kinalaman yan sa ating outdoor. Okay mga ka-DIY, kaya ayan, ipupull out muna namin yung pinaka-board nito doon sa likuran. Ito mga ka-DIY yung aming video. Ayan, bali binuksan na namin yung outdoor niya, yan yung pinaka-outdoor. Ito naman mga ka-DIY yung kanyang board. Yung kanyang outdoor board ay tatanggalin natin yan dahil hindi gumagana yung kanyang compressor at hindi rin gumagana yung kanyang fan. Dadali natin yan mga ka-DIY sa shop. Kasi yan mga ka-DIY, naka-silicone pa yan. Yan, iti-trace natin yan isa-isa. Medyo hassle lang kasi nga tatanggal pa tayo ng kanyang silicone. Doon namin gagawin yan sa aming shop. Okay mga ka-DIY, so yung pinalit nga pala namin na pyesa dyan mga ka-DIY, kaya ayaw gumana, ay yung kanyang optocoupler lang mga ka-DIY. Yun ang sanhi, yung kanyang optocoupler o photocoupler. Kasi yan mga ka-DIY, may kinalaman yan, kaya ayaw mag-switch. Kasi shorted yung dalawang paa niyan, so hindi na namin pinakita dyan sa video. Tapos mga ka-DIY, kung minsan yung ating fan ay hindi nagbabago ang speed, may kinalaman din yan mga ka-DIY sa optocoupler. O minsan mga ka-DIY, nandyan sa kanyang IPM. Minsan ayaw mag-on yung ating compressor dahil sira yung kanyang IPM. Minsan mga ka-DIY, may kinalaman din niya sa ating system at sa mga maliliit natin na mga regulator. Okay mga ka-DIY, so ito na yung video mga ka-DIY, yung pinagana na namin at natapos na naming i-repair. Ayan mga ka-DIY, na sa 3.7 amperes na siya. Bali okay na yung kanyang compressor, gumagana at working na rin mga ka-DIY. Pati yung kanyang fan ay working na rin. Ibig sabihin kapag nagbigay na ng mataas na amperahe na related dun sa kanyang specs, ibig sabihin mga ka-DIY ay good condition pa yung ating aircon. At chinek ko na yung kanyang preyon mga ka-DIY ay okay naman. Dito na kami ngayon mga ka-DIY sa pinaka-indoor niya. Ayan, malamig na. Ayan mga ka-DIY. Yung may-ari mga ka-DIY, ayan o. Yan, okay na. Ayan o. Yan, nag-okay na daw siya. Ayan mga ka-DIY, bali mamaya may i-check pa kami doon sa itaas nito. Isang refrigerator din na ayaw mamatay. Kaya punong-puno ng yelo yung kanyang rep. Ayan, okay na daw, sabi ni Arios Tutorial Repair. Doon naman tayo mga ka-DIY sa rep sa itaas. Punta tayo doon, tara. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, punong-puno siya ng yelo at sobrang kapal ng yelo nito mga ka-DIY. So sabi ng may-ari, bakit hindi daw namamatay? Ayan mga ka-DIY, kapag ang rep nyo ay ayaw mamatay at hindi siya nagdi-defrost, ibig sabihin lang mga ka-DIY, may kinalaman yan sa ating thermostat. Kapag ganito mga ka-DIY, na analog lang naman yung ating refrigerator, may kinalaman yan sa ating thermostat kaya ayaw mamatay. Minsan yan mga ka-DIY ay kalawang na, minsan ay stack up, minsan mga ka-DIY ay lumabas na yung preyon ng ating thermostat. Kasi yung thermostat niyan ay meron niyang preyon sa loob na maliit, doon sa pinaka-tubo niya. Okay mga ka-DIY, so ipo-pull out natin itong thermostat, yung pinakapihitan niya. Yan ang control sa ating lamig. Kapag na-reach na natin yung pinakamataas na lamig, ay mamamatay din siya mga ka-DIY. Kaya ang nangyari dito, kaya ayaw mamatay dahil sira yan mga ka-DIY. Ayan, bali dinefrost muna natin yung ating refrigerator. Ayan, naka-defrost na. So malinis na yan mga ka-DIY at wala na siyang ice. Ito yung tatanggalin natin, yung thermostat. Yan yung control. Kasi kapag hindi natin pinalitan yan at tuloy-tuloy,
Ibig sabihin mga ka-DIY, masisira talaga yung ating compressor niyan. May pagkakataon na masisira yung ating compressor. Bali yan mga ka-DIY, yung ating pinalitan. Yan ang luma. At pinalitan natin siya ng panibagong thermostat. Ayan, kailangan talagang palitan yan. Obserbahan nyo rin yung rep nyo. Kapag hindi namamatay, ibig sabihin mga ka-DIY, may kinalaman yan sa ating thermostat. Ayan, okay na daw, sabi ni Arios Tutorial. Okay, pagkatapos nito, ay mag-check muna kami ng dalawang front load doon sa ibaba. Puro mga error yun mga ka-DIY. Ito LG. Front load na washing machine, LG. Ayan mga ka-DIY, yung error nito mga ka-DIY ay CL. Ayan, tingnan natin. Ayan, bali, sinilik ko lang muna. Isa pa. Ayan, so nagsi-CL siya mga ka-DIY. Ibig sabihin lang ay child lock yan. Ang problema niyan mga ka-DIY ay child lock. So reset lang kailangan yan. Kapag hindi ma-reset, alam nyo na mga ka-DIY, meron tayong papalitang parts doon sa kanyang board. Ayan mga ka-DIY, yung isa pa. Bali, ito naman LG, parehas lang yung kanilang brand. Front load din yan mga ka-DIY. Bali, ang problema nito mga ka-DIY ay error din. Tingnan natin yung error mga ka-DIY. Ayan o, DE. Ibig sabihin ng mga ka-DIY ay may kinalaman yan sa ating pinto. Yan mga ka-DIY, yung error na yan, door lock yan mga ka-DIY. Minsan mga ka-DIY, minsan hindi yan sa door. Meron pa yung ibang problema kasi dati tinroubleshoot ko sa board, nandun ang problema, hindi sa pinto. So hindi ko na nabidyohan mga ka-DIY dito sa dalawang washing machine na ito. Doon sa isang washing machine mga ka-DIY sa front load na yan, yung sa CL ay press nyo lang yung dalawang button sa bandang hulihan para matanggal yung kanyang CL or child lock. At dito naman mga ka-DIY sa kulay itim na ito na washing machine sa DE, yan, tanggalin nyo lang yung kanyang door dyan mga ka-DIY, nandyan yung kanyang door lock, balik kinalawang yung kanyang kontak, kaya nagsisignal siya ng DE or door error. Ayan mga ka-DIY, so hindi na namin nabidyohan dahil nga mga ka-DIY, nagkataon na lubat na yung aking cellphone kasi nga tuloy-tuloy yung ating pagbablog at hindi na rin ako nakapag-charge dahil mga ka-DIY, naiwan yung aking charger. Nandito naman tayo mga ka-DIY sa kabila kasi may check up pa tayo ng isang chiller. Ang problema nga pala mga ka-DIY ng chiller na yon ay butas yung kanyang evaporator at butas din yung kanyang condenser. Bali dalawa ang tama ng ating i-check na yon mga ka-DIY. Kasi dinayagnos ko na siya mga ka-DIY. Nabibihira lang talaga nangyayari sa chiller na kung hindi lumalamig ay maaaring may butas sa evaporator o maaaring may butas sa ating condenser. Pero iba ito mga ka-DIY, butas yung kanyang condenser, butasin yung kanyang evaporator. Kaya ang ginawa ko mga ka-DIY ganito. Ito yung ating video mga ka-DIY or ito lang papakita ko sa inyo. Bale ito mga ka-DIY yung gagamitin kong evaporator sa kanya. Galing ko ito sa isang freezer mga ka-DIY. Ayan sa upright na freezer. Yan ang gagamitin kong pinaka-evaporator niya. Yan sinet upan. Yan si Mon Tutorial Repair. Pakidalaw yung kanyang channel. Bale sinet up ko na yan mga ka-DIY. Ayan pagkatapos kong isinet up yan mga ka-DIY ay naglagay ako ng around 150 PSI para sa ating leak. Titingnan natin kung may leak yan. Ayan mga ka-DIY, magbibigay din tayo ng tutorial yan sa maabot nating mga kaya sa ilang araw. Okay mga ka-DIY, ayan na. Ito na yung chiller mga ka-DIY. Ayan, nilagay na namin yung kanyang evaporator. Yan ang nilagay ko. Pwede din yan mga ka-DIY na ilalagay natin ay tubo or mismong copper na talaga. Bali, ayan mga ka-DIY, so nilagyan ko na siya ng panibagong thermostat para makontrol yung lamig dito. Ayan, bali isarado muna natin mga ka-DIY. Ayan, ito yung likuran mga ka-DIY oh. Ayan. Kung napapansin nyo, yan, tumagos na sa likod yung kanyang pinaka-pipe. Yung ating 1/4 na tubo yung ginamit ko dyan para sa dugtungan. Ayan, tapos nilagyan ko ng insulator pababa. Ayan. Tapos yung kanyang condenser, kung napapansin nyo yung kanyang condenser, ay bago na rin yung kanyang condenser kasi nga dalawa yung tama. Ayan o, condenser niyan, bago yan. Bali naka-bypass tayo sa kanyang evaporator at naka-bypass din tayo sa kanyang condenser. Ayan, so ayan mga ka-DIY. Kung napapansin nyo, yan na siya. So malamig na yan mga ka-DIY. Ayan o, yan, tinitesting ko, malamig na talaga. Ito na, pagkalipas ng 15 minutes ay binalikan namin yung aming ginawa. At yan, nag-yelo na siya mga ka-DIY. Ayan, obserbahan na lang natin ito hanggang 1 oras, hanggang 2 oras mga ka-DIY. Na pag-observe, titingnan natin yung lamig nito. Bali marami na ako nagawa na ganito mga ka-DIY, na sureball naman yung paggawa natin. Ayan, hanggang dito lang ating video mga ka-DIY at mag-ingat kayong palagi. At suportahan din natin yung ating kapwa tech vlogger, mga kapwa technician, mga electronic group.
Hanggang dito lamang mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong panonood. God bless inyong lahat at ito lang yung buong linggo natin. Hanggang dito lamang, JM Tutorial. Bye-bye. Bye-bye.